Naniniwala ka ba talaga na ipinanganak ka lang para magbayad ng mga bill, mabuhay na puno ng stress, at manalangin na may matirang pera sa katapusan ng buwan? Akala mo ba iyon ang normal? Hindi iyon ang tunay na normal. Isa lamang iyan sa mga programa na naitanim sa isip mo. At kung sasabihin ko sa iyo na ang pamumuhay sa kakulangan ay kasing artipisyal ng pamumuhay ng walang hangin na nilalanghap mo. Ipinanganak ka para umasenso. Ang hindi pagtanggap dito ang pinakamalaking panlilinlang mo sa iyong sarili. Naisip mo na ba talaga kung ano ang ibig sabihin ng ipinanganak na mayaman? Hindi ako nagsasalita tungkol sa mana, ginto sa silya, o mga makapangyarihang apelyido. Pinag-uusapan ko ang isang bagay na nasa loob mo na ngayon kahit hindi mo ito nakikita. Ipinanganak kang mayaman sa potensyal. Mayaman sa pagiging malikhain. Mayaman sa mga posibilidad. Ngunit maaaring hindi mo pa ito narinig kailanman. O mas masahol pa, maaaring kabaligtaran ang narinig mo buong buhay mo. Mula pagkabata, tinuturuan tayo na sumunod, sundin ang mga alituntunin, huwag magtanong. Tinuturuan tayo na magtrabaho ng husto, pero hindi tayo tinuturuan na mangarap ng malaki. Pinapakita sa atin ang daan patungo sa seguridad, ngunit itinatago ang daan patungo sa kalayaan. Unti-unti, nakakalimutan mo ang alam mo noong ipinanganak ka, na kaya mong maging kahit ano. Kaya mong gawin kahit ano. Napansin mo ba kung paano ang isang bata ay walang takot na magkamali? Siya ay natutumba, bumabangon, at sumusubok muli. Hindi siya nahihiya magtanong, mag-eksperimento, o mangarap. Dahil hindi pa siya naprograma. Ngunit dumating ang panahon, pumapasok ang paaralan, dumadating ang kapaligiran, at dumarating ang mga matatanda na nagsasabi, masyadong mahirap yan, hindi tumutubo ang pera sa puno, mapanganib ang mangarap ng malaki. At naniwala ka. Tinanggap mo yon. Nag-adapt ka. Ngunit may isang sakit na unti-unting sumisilip sa kaibuturan mo, hindi ba? Ang pakiramdam na ikaw ay nabubuhay ng mas kaunti kaysa sa kaya mo. Na may isang bagay sa loob mo na naghahangad pa ng higit, at hindi ito pagiging sakim, ito ay katotohanan. Ito ay isang tawag. Naranasan ko rin yan. Nagtrabaho ako sa mga trabaho na nagpaparamdam sa akin ng kawalang saysay. Nagpalit-palit ako ng langis ng sasakyan, naglinis ng sahig, ginawa ang mga kaya ko lang. Wala akong pinag-aralan, walang direksyon, walang ambisyon. Ang pinakamalaking layunin ko noon ay makakuha ng kaunting pera para sa gasolina at pagkain kinabukasan. Hanggang sa isang araw, may isang lalaki ang nagbigay sa akin ng isang libro. Think and Grow Rich. At sinabi niya, may isang lihim dito. Kung mahahanap mo ang lihim na ito, maaari mong makuha ang anumang gusto mo. Sa simula, akala ko ito ay walang kwenta. Ngunit sinabi niya, hindi gumagana ang paraan ng pamumuhay mo ngayon. Bakit hindi mo subukang baguhin? Ang mga salitang iyon ay tumama ng malakas sa akin. At nagdesisyon akong subukan. Isinulat ko sa isang papel na magkakaroon ako ng 250,000 piso. Para sa isang taong kumikita ng 4,000 sa isang taon at may utang na 6,000, parang isang kabaliwan iyon. Pero isinulat ko pa rin yon. Binasa ko ang papel araw-araw. Nagsimula akong kumilos na parang totoo iyon. At isang taon pagkatapos, kumikita na ako ng 1,800,000 piso. Pagkatapos, nalampasan ko pa ang 1,000,000. Tingnan mo. Hindi ito mahika. Ito ay desisyon. Ito ay pagbabago ng pananaw. Ito ay ang pagkaintindi na nasa akin na ang kailangan ko. Kailangan ko lang itong ma-access. Tinitingnan ako ng mga tao at iniisip, swerte lang siya. Hindi. Natuklasan ko lamang ang isang bagay na nasa lahat tayo, ang kakayahang baguhin ang ating sariling imahe. At kapag binago mo ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo, nababago mo rin ang paraan ng pagtingin ng mundo sa iyo. Ngunit sabihin mo sa akin, ilang beses ka na bang tumingin sa salamin at nakita ang sarili mong may limitasyon? Ilang beses mo nang inihambing ang sarili mo sa iba at naisip na nahuhuli ka? Ilang beses kang nagduda sa sarili dahil hindi mo alam kung saan magsisimula? Hindi mo kailangang sagutin ang mga yon. Kailangan mo lang tanggapin na kaya mo. Tanggapin na may kayamanan sa loob mo na naghihintay na mapagana. At ang kayamanang iyon ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa enerhiya, mga ideya, layunin at epekto. Ang pera, kapag dumating, ay refleksyon lamang ng paniniwala mo tungkol sa sarili mo. At alam mo ba ang pinakakawili-wili? Hindi ito bagong katotohanan.
Ito ay nasabi na ng mga dakilang pangalan sa agham, espiritualidad at psikolohiya. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Unibersidad ng Yale na ang mga taong may positibong pananaw tungkol sa sarili at hinaharap ay nabubuhay ng mas matagal, kumikita ng mas malaki, at may mas kaunting malalang sakit. Hindi ito aksidente. Ito ay sanhi at bunga. Ipinanganak ka ng mayaman. Ngunit maaaring itinuro sa iyo na ikaw ay mahirap. At ngayon ay panahon na upang matutong muli. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi isang tagumpay. Ito ay isang paggising. Nasa iyo na ito palagi. At ang kailangan mo lamang gawin ngayon ay alalahanin ito. Napansin mo na ba kung gaano kadaling magpakasaya kapag ang lahat ay ayos lang? May bubong ka, kama, katanggap-tanggap na sweldo, gumaganang telepono, at ref na may pagkain. At dito nagtatago ang panganib. Dahil ang kaginhawaan, gaano man ito kaakit-akit, ay isa sa mga pinakamalaking magnanakaw ng potensyal sa buhay natin. Tahimik ang zone ng kaginhawaan. Hindi ito sumisigaw, hindi ito sumasakit, hindi ito nakakatakot. At dahil dito, ito ay delikado. Dahil pinapaniwala ka nitong ayos lang ang lahat. Sa tunay lang, ikaw ay nakatigil lamang. Nakakita na ako ng mga tao na may mga pambihirang talento pero inuulit-ulit nila ang pare-parehong araw, pare-parehong pagkakamali, at pare-parehong takot habang buhay. Kasi sa tingin nila ayos naman. Pero ang hindi pag-usbong ay hindi pagiging maayos. Ang hindi pag-unlad ay parang unti-unting pagkamatay sa loob. Ang hindi lumalago ay nabubulok. Hindi ito simpleng paghahambing lang. Isa itong batas ng kalikasan. Pwede mong tingnan ang paligid mo at isipin, bakit pa ako magbabago? May sahod naman ako, may rutina, may seguridad. Pero sabihin mo sa akin, tunay ba itong nagbibigay kasiyahan sa iyo, o nilalayo ka lang nito sa sakit? Nagigising ka ba na may sigla o dahil lang tanggap mo na? Pakiramdam mo ba ay lumalago ka o puro lang nakakaligtas? Nang sinimulan kong pag-aralan ng malalim ang pag-ugali ng tao, napansin ko ang isang bagay na binago ang lahat para sa akin, o ikaw ay lumilikha, o ikaw ay unti-unting nawawasak. Walang neutral na estado. At karamihan ng tao, nang hindi namamalayan, ay unti-unting nawawasak araw-araw. Nagsisimula ito sa pagkatigil sa trabaho. Kasunod ang pagkawala ng sigla, palaging pagkadismaya, mga pangarap na naiiwan, mga mamaya na lang to, mga sa susunod na taon susubukan ko ulit. Alam mo ba kung bakit nangyayari ito? Kasi tayo ay tinuruan na hanapin ang kaginhawaan at iwasan ang panganib. Tinuruan tayong matakot sa pagbabago. Pero ang pagbabago lang ang paraan para umunlad. Walang bago ang lalabas hanggat kapit ka sa luma. Malinaw sa akin ang isang bahagi na nabasa ko noon, sinabi doon na ang tunay na problema sa comfort zone ay hindi ito masakit. Ito ay katamtaman, tulad ng tubig sa bathtub na nagpapakapit sa iyo ng mas matagal. Pero naisip mo ba na baka ang kaginhawahan na yon ang nagnanakaw ng iyong kalayaan? Maraming beses, ang kailangan mo ay hindi seguridad, kundi tapang. Tapang na iwan ng isang iayos lang inakalagayan at hanapin ang isang pambihira. Tapang na aminin na ayaw mo nang mabuhay sa autopilot. Tapang na putulin ang mga bagay na nagdala sa iyo sa pagiging pangkaraniwan. Sinasabi ko ito dahil naranasan ko rin ang comfort zone ng maraming taon. At tingnan mo, ang comfort zone ko ay hindi comfortable pero pamilyar. Ito ay masikip na buhay, mga trabahong walang inspirasyon, mga utang na parang normal lang. Pero kilala ko ang kaguluhang iyon. Tinawag kong kilalang impyerno. Mas pinili ko iyon kaysa sumubok sa dilim. Hanggang isang araw na pagtanto ko, natatakot akong magbago, pero mas natatakot ako sa ideya na manatili sa kinaroroonan ko. Dito ko sinimulang hamunin ang isip ko, ilagay ang sarili sa mga bagong kapaligiran, palibutan ang sarili ng mas malalaking ideya kaysa sa sarili ko. Alam mo ang nangyari? May nagising sa loob ko. Pwede mo rin itong maranasan. Pero kailangan mo munang maging tapat sa sarili, lumalago ka ba o puro lang nakaliligtas? Nabubuhay ka ba o umiiral lang? Huwag mong isipin na ang pagkatigil ay katatagan. Ang pagkatigil ay isang ilusyon. Ikaw ay nagpapanggap na ayos lang ang lahat samantalang sumisigaw ang kaluluwa mo para sa pagbabago. At marahil ang pinakamalaking hamon ay iwan ang isapat na para hanapin ang tunay na nagpapasaya sa iyo. Baka ito ay ang harapin ang proyektong matagal mo nang ipinagpapaliban. O umalis sa trabahong nagpapabayad ng bayarin pero pumapatay ng enerhiya mo.
Baka ito ay ibalik ang lumang pangarap na itinago mo dahil nahihiya kang mabigo. At andyan ang takot. Pero ang takot ay hindi senyales na tumigil ka. Ang takot ay tanda na may paglago sa lugar na yon. Napansin mo ba na lahat ng pinakamahalagang bagay sa buhay mo ay sinundan ng takot? Ang hindi komportableng pakiramdam ay ang presyo ng pag-unlad. At ang pagiging malay sa hindi komportableng pakiramdam ay simula ng kalayaan. Naalala ko ang isang mag-asawa, sina Heinz at Donna. Handa na silang ibenta ang kanilang bahay, nawawala sa sarili, at mababa ang kumpiyansa. Pagkatapos ng isang talumpati, sa loob lamang ng ilang oras, nagpasya silang magbago. Sinulat niya na magkakaroon siya ng bagong Cadillac sa 3 linggo. Sa 22 araw, nakasakay na siya sa sasakyan. Ano ang nagbago? Ang desisyon. Ang tapang na iwan ng comfort zone at ipahayag sa mundo, hindi ako tatanggap ng mababa sa kaya kong maging. At para sa iyo rin ito. Ang tanging tanong ngayon ay, mananatili ka ba sa komportable o sisimulang buuin ang isang pambihirang buhay? Kasi, ang comfort zone ay comfortable. Pero alam mo ang mas komportable pa? Ang kabaong. Tahimik, sarado, at hindi nagbabago. Gusto mo bang doon ka manatili? Hindi. Kaya gumalaw ka. Simulan mo ngayon. Kasi wala namang magbabago hanggat hindi ka nagbabago. Maraming tao ang namumuhay na para bang pera ang kaaway. Parang ito ay marumi at ang tanging mayaman ay mga makasarili o gahaman. Ilang beses mo nang narinig ang mga linyang hindi nagdadala ng kaligayahan ang pera, lahat ng mayaman ay corrupt, ito ay para lang sa mga materialista. Ang mga ideyang ito ay pumasok sa isip mo nung bata ka pa lamang. Pumasok ito mula sa mga nag-alaga sa iyo sa paaralan. Mula sa simbahan, mga balita sa telebisyon, usapan sa bar, at mga pelikula. At ang pinakamasama pa rito, pumasok ito nang hindi mo pinagtatanungan. Tinanggap mo lang. Ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang simple at makapangyarihang bagay, ang pera ay walang personalidad. Hindi ito mabuti, hindi rin ito masama, wala itong intensyon. Ang pera ay enerhiya. Isa itong kasangkapan. Isa itong alipin. Ginagawa nito ang gusto mong ipagawa at hindi kailanman ang kabaligtaran. Kung nais mong gamitin ang pera upang magtayo ng mga paaralan, magpakain sa mga pamilya, o tuparin ang mga pangarap, gagawin nito iyon. Kung nais mo naman itong gamitin para sa mga walang kwentang bagay, nakasisira, o makasarili, susunod din ito sa iyo. Ang problema ay hindi nasa pera. Nasa isip na kumokontrol dito. Kailangan kong matutunan ito sa pinakamahirap na paraan. Matagal akong naniwala na ang pera ay isang bagay na malayo sa akin. Wala akong sapat na edukasyon, wala akong koneksyon, at walang pag-asa. Palagi akong lumilipat-lipat ng trabaho, palaging nagbibilang ng mga barya. Palagi kong sinasabi sa sarili, hindi ako ipinanganak para dito. Hanggang isang araw, may isang lalaki na tumingin sa aking mga mata at sinabi, ang perang kinatatakutan mo ng labis nakikinig ito. Kapag tinawag mo, darating ito. At iyon ang gumalaw sa akin ng higit pa sa kahit ano hanggang noon. Mula noon, sinimulan kong pag-aralan ang pera na parang bagong wika. Gusto kong maunawaan kung paano ito kumikilos, bakit may mga tao na tila madaling naakit ito, habang ang iba naman ay palaging hinahabol ito, ngunit hindi kailanman naabot. At natuklasan ko ang isang matinding katotohanan, ang mga tao ay walang problema sa pera. Ang problema ay nasa paniniwala nila tungkol sa pera. Kapag naniwala kang kulang ang pera, mahirap makuha, o dumarating lamang ito sa pamamagitan ng labis na pagsisikap o pagdurusa, ang iyong isipan ay lilikha ng mga gawin na nagpapatunay nito. Sinisira mo ang iyong sarili. Iniiwasan mo ang mga oportunidad. Tinatalikuran mo ang mga simpleng daan dahil naniniwala kang ang mahirap lang ang sulit. Palagi kang nagliligtas ng sitwasyon, nagtatrabaho ng walang tigil, pagod, walang oras para sa kahit ano, at kahit ganun patuloy pa rin na tumatakas ang pera mula sa iyong mga kamay. Ngunit may isang bagay na kakaunti lamang ang nagsasabi sa iyo, gusto ng pera ang taong may pagpapahalaga dito. Lumalapit ito sa mga taong nirerespeto ang enerhiya nito. Dumadaloy ito sa mga taong tinatrato ito ng may katalinuhan, kasiyahan, at layunin. At kapag binago mo ang iyong paraan ng pakikitungo sa pera, nagsisimula itong tumugon. Napansin mo ba kung paano may ilang tao na kahit maliit lang ang kita, nakakapag-ipon, nakakapag-invest, at umuunlad? At ang iba naman, kahit mataas ang sahod, palaging may utang, nakakulong, at stressed.
Hindi ito tungkol sa halaga ng kinikita. Ito ay tungkol sa kung gaano mo ito nauunawaan. Ito ay mentalidad. Ito ay vibrasyon. Ito ay kamalayan. Nakakarinig ako ng mga tao na nagsasabi, kapag may pera na ako, sisimulan ko ng alagaan ito ng maayos. Pero hindi ganoon ang takbo nito. Kailangan mo munang alagaan upang dumating ito. Kailangan mong maging uri ng tao na iginagalang ng pera. Dumadating lang ang pera sa lugar kung saan alam nitong pamamahalaan ito ng maayos. At hindi ito tungkol sa matematika. Tungkol ito sa iyong panloob na programa. Sa paraan ng iyong pag-isip, damdamin at pagkilos sa harap nito. Tinitingnan mo ba ang pera bilang isang kaalyado o bilang multo na sumusunod sa iyo? Kapag tinitingnan mo ang sarili bilang biktima ng pera, nagiging mas mahirap ang lahat. Ngunit kapag naintindihan mong ang pera ay iyong alipin, nagsisimula ng magbago ang mga bagay. Humihinto kang mag-alala ng sobra sa pagkita ng higit pa, at nagsisimula kang mag-isip ng pagiging higit pa. Mas mahalaga. Mas disiplinado, mas organisado, mas may kamalayan. At doon nagsisimulang dumating ang pera. Hindi bilang swerte sa loto, kundi bilang resulta. Palagi kong sinasabi, gusto mo bang umasenso? Huwag mo nang habulin ang pera. Simulan mo nang akitin ang pera. Paano? Lumikha ng halaga. Maglingkod. Palawakin ang iyong mga kakayahan. Lutasin ang mga problema. Ayusin ang iyong buhay. Maging presensya na nagbibigay ng ambag sa mundo. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na gawin ang isang simpleng gawain. Sa loob ng 7 araw, sa tuwing maiisip mo ang pera, sa halip na magreklamo, mag-alala, o magalit, sabihin mo ng malakas, ako ay isang magnet para sa kasaganaan. Ulitin mo. Maniwala ka. Damhin mo. Maaaring mukhang simple lang ito. Maaaring mukhang katawa-tawa pa. Ngunit ang nakasalalay dito ay hindi ang simpleng pangungusap. Ito ang bagong vibrasyon na iyong pinapadala. Ito ang bagong dalas na iyong tinatanggap. Alam mo ba na ipinapakita ng mga pag-aaral sa neurolohika na ang paulit-ulit na pag-isip ay lumilikha ng malalim na neural na koneksyon? Kapag paulit-ulit mong iniisip ang kakulangan, lalo lamang na kinukondisyon ang iyong utak sa kakulangan. Ngunit kapag nagsimula kang magpahayag, mag-visualize, at maramdaman ang kasaganaan, nagsisimula ang iyong utak na bumuo ng bagong network ng paniniwala at gawi. Hindi ito mistisismo, ito ay agham. At ito ay epektibo. Hindi mo kailangang maging eksperto sa pananalapi. Kailangan mong maging eksperto sa iyong sarili. Kailangan mong kontrolin ang iyong isipan, mga paniniwala, at ang iyong relasyon sa enerhiya ng pera. At pagkatapos, sa totoo lang, paano mo ba tinatrato ang pera? Bilang kaaway o bilang katuwang? Dahil ang paraan ng iyong pag-iisip tungkol dito ay siyang nagpapasya kung gaano karami ang iyong maakit. Iniisip ng marami na kailangan pa nila ng mas maraming oras, mas maraming pera, mas maraming suporta, mas maraming kaalaman, mas maraming swerte. Ngunit ang tunay nilang kailangan ay isang desisyon. Isang totoong desisyon. At ang totoong desisyon ay iba sa isang hangarin, ideya, o intensyon. Wala itong planong hindi ito naghihintay ng perpektong mga kondisyon. Hindi ito nakikipagkompromiso sa takot. Alam mo ba kung bakit karamihan ay nananatiling nakatigil? Dahil naghihintay silang maging handa. Ngunit hindi ka kailanman magiging ganap na handa para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Dahil ang lahat ng karapat-dapat ay magbibigay sa iyo ng hamon. Sisirain nito ang iyong ego, sasalungat sa iyong mga paniniwala, at huhugot sa mga sugat na gusto mo ng kalimutan. Ngunit may isang kapangyarihang tila higit pa sa normal sa desisyon. Sapagkat ang buong universo ay tumutugon dito. Hindi sa pag-aalinlangan, hindi sa duda, hindi sa baka balang araw. Kundi sa desisyon. At kapag nagpasya ka, tunay na nagpasya, parang nagsisimulang mag-ayos ang lahat sa paligid mo upang makatulong. Ngunit nangyayari ito pagkatapos ng desisyon. Hindi bago pa man. Kaya maraming tao ang naghihintay ng senyales, katiyakan, o seguridad, ngunit hindi nila naintindihan na ang senyales ay ang desisyon mismo. Ang seguridad ay nagmumula sa desisyon, hindi kabaligtaran. Ilang beses mo nang nasabi, alam ko ang dapat gawin, pero hindi ko magawa. Karaniwan ito dahil ang kaalaman lang ay hindi sapat para magbago.
Maaari kang magbasa ng lahat ng libro, manood ng lahat ng video, makinig sa lahat ng mga audio na pampasigla. Pero kung hindi mo ipatutupad ang natutunan mo, wala ang magbabago. Dahil ang nagbabago ay hindi kung ano ang alam mo, kundi kung paano mo ginagamit ang iyong nalalaman. Noong tila napakalayo ng lahat para sa akin, noong ako ay wasak, walang pinag-aralan, at nabubuhay sa sukdulan, napagtanto ko ang isang simpleng bagay, hindi gumagana ang paraan ko ng pamumuhay. At kung gusto ko ng bagong buhay, kailangan kong maging bagong tao. At nagsisimula iyon sa isang desisyon. Tanda ko ng eksakto ang sandali nang umupo ako na may hawak na papel at isinulat na magkakaroon ako ng 25,000 piso. Para sa isang tao na may utang na higit pa sa kinikita, para itong isang delusyon. Ngunit may nangyari nang isinulat ko iyon. Parang nagbigay ako ng utos sa universo. Para bang nagkumpiyansa ako sa isang bagay na higit pa sa aking takot. At sa kabila ng lahat ng mga sitwasyong nagsasabi na imposible yon, nagpa siya akong maniwala. Nagpa siya akong magpatuloy. Dinala ko ang papel na yon sa aking bulsa. Binabasa ko ito araw-araw. Kahit walang agad na resulta. Kahit pinagkukutya ako sa loob ng grupo ng mga bombero. Tinutukso nila ako pero nagpatuloy ako. At makalipas ang mahigit 1 taon, hindi lang ko naabot ang layunin. Kumita na rin ako ng 175,000 piso kada taon. Pagkatapos ay lumampas pa sa 1,000,000 piso. Walang kolehiyo. Walang koneksyon. Walang daang madali. Ang tanging pinagkaiba ng taong wasak at taong umuunlad ay ang desisyon. At kailangan mong maintindihan ito, kapag malinaw kang nagpasya, binabago mo ang iyong enerhiya. At kapag nagbago ang iyong enerhiya, nagbago ang iyong realidad. Dahil nagsisimula kang makita ang mga oportunidad na dati ay hindi mo napapansin. Nagsisimula kang gawin ang mga hakbang na dati ay iniiwasan mo. Nagsisimula kang maakit ang mga tao, ideya, at pagkakataon na wala sa iyong radar noon. Ngunit lahat ng ito ay nangyayari lamang pagkatapos mong magpasya. At hindi lang basta magpasya, kundi magpakaseryoso. Ang pagiging seryoso ay ang pagkilos kahit na nawawala ang sigla. Ang pagpapatuloy kahit mukhang hindi ito gumagana. Ang pagtibayin ang iyong pagpili kahit walang nakakaintindi. Alam kong baka nasubukan mo na dati at hindi naging matagumpay. Baka nasaktan ka na, nabigo, o nakinig sa mga puna. Kaya ngayon iniisip mo, mas mabuting huwag na lang subukan muli. Ngunit tinitingnan mo ang nakaraan na para bang iyon ang magtatakda ng iyong hinaharap. Ngunit hindi nito ginagawang ganoon. Ang nagtatakda ng hinaharap ay ang desisyong gagawin mo ngayon. Huwag hayaang ang mga sakit ng kahapon ang pumigil sa mga hangganan ng bukas. Ang katotohanan ay hindi mo kailangang malaman ng eksakto kung paano ito mangyayari. Kailangan mo lang malaman kung ano ang gusto mo. At magpasya na ituloy ito hanggang dulo. Kung gagawin mo ang desisyong ito ngayon, isang matibay, seryoso, at may aksyong desisyon, tingnan mo ang iyong buhay makalipas ang 6 na buwan at hindi mo makikilala ang sarili mo. Hindi dahil nagbago ang swerte, kundi dahil nagbago ka. At kapag nagbago ka, nagbago ang lahat. Ang desisyon ng apoy na nagpapaliyab sa iyong kaluluwa. Ang apoy na gumigising sa iyong natutulog na lakas. Ang apoy na nagsisimulang buuin ang realidad na hanggang ngayon ay nasa iyong mga panaginip lamang. Kaya sabihin mo sa akin, maghihintay ka pa ba ng kaunti? O magpapasya ka na ba ngayon na isabuhay ang dahilan ng iyong pagkatao? Napansin mo na ba kung paano natin dala-dala ang nakaraan na wala na? Ngunit patuloy pa rin ba itong kumokontrol sa ating mga pagpili na parang isang di nakikitang Panginoon? Karamihan sa mga tao ay nabubuhay ngayon batay sa isang pagkakakilanlan na nabuo mula sa mga dating kabiguan, opinyon ng iba, at mga limitadong karanasan. Hindi nila nakikita ang kanilang sarili kung ano talaga sila, kundi kung ano ang kanilang naging noon. O mas masahol pa, kung ano ang sinasabi ng iba na sila noon. Maaaring narinig mo na hindi ka sapat na matalino. Na ikaw ay magulo sa iyong mga gawain. Na ikaw ay tamad. Na wala kang angkop na kakayahan. At nang hindi mo namamalayan, tinanggap mo ang mga label na yon bilang katotohanan. Nilikha mo ang isang kaisipan na hugis at ipinuwesto ang iyong sarili doon. At nagsimulang mabuhay ayon sa karakter na yon na naprogram sa iyo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na lahat ng iyon ay conditioning lamang? Na ang pagkakakilanlan na dala mo ay hindi ikaw. Ito ay isang refleksyon lamang ng paraan kung paano ka hinubog, hindi ng paraan kung paano ka pinalaki.
Hindi ka isinilang natakot na magsalita sa harap ng madla. Hindi ka isinilang na naniniwala na kulang ang pera. Hindi ka isinilang na nagdududa sa iyong kakayahan. Ang mga paniniwalang iyon ay naitanim lamang. At lahat ng naitanim ay maaaring mareprogram. Ako mismo ay may dala ng isang lubos na maling larawan ng aking sarili. Nakikita ko ang sarili ko bilang isang taong may limitasyon. Walang kinabukasan. Isang taong basta-basta na lamang makakaraos sa anumang dumating. Kaya tinanggap ko ang maraming trabahong walang kabuluhan, mga trabaho na para lang makaraos sa buhay. Hindi ko nakikita ang sarili ko bilang karapat-dapat sa kasaganaan. At dahil dito hindi ko rin ito naakit. Hanggang sa isang araw, hinamon ako ng isang ideya, nagiging kung ano ang pinaniniwalaan mong ikaw. Tumama iyon ng malakas sa akin. Dahil napagtanto ko na ang aking buhay ay refleksyon lamang ng larawan na hawak ko sa aking sarili. Kung gusto kong baguhin ang aking mga resulta, kailangan kong baguhin ang larawang iyon. Kailangan kong makita ang sarili ko ng iba bago pa man ako tignan ng mundo ng iba. At iyon ang ginawa ko. Kumuha ako ng isang karton, isinulat ang isang layunin na tila katawa-tawa, magkakaroon ako ng 2 milyong piso. At nagsimulang kumilos bilang isang taong may kakayahan para rito. Kahit hindi ko alam kung paano ito mangyayari. Kahit maraming nagdududa. Dahil sa kaibuturan ng aking puso, may isang bagay na nagsimulang maniwala. At nang lumakas ang paniniwalang iyon, nagsimulang magbago ang mga resulta. Hindi ito swerte. Ito ay larawan ng sarili. Kumikilos ka lamang hanggang sa pinaniniwalaan mong kaya mong marating. Tinatanggap mo lamang ang mga oportunidad na pinaniniwalaan mong karapat-dapat ka. Lumalawak ka lamang kapag nakikita mo ang sarili mo ng mas malaki kaysa sa mga limitasyong tinanggap mo noon. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa larangan ng cognitive psychology, tulad ng kay Maxwell Maltz, na ang larawan ng sarili ay gumagana bilang isang panloob na termostato. Hindi mahalaga kung gaano ka kasikat sa ngayon, kung mababa ang iyong larawan sa sarili, sisirain mo ang sarili mo. Mawawala ang mga nakamit mo. Babalik ka sa antas na pinaniniwalaan mong karapat-dapat. Kaya maraming tao ang umiikot sa siklo, umakyat ng kaunti tapos bumagsak uli. Hindi ito kakulangan ng swerte. Ito ay isang mental na termostato. At ang tanging paraan para makalabas sa siklong iyon ay ang paglikha ng bagong larawan ng sarili. Kaya nais kitang hamunin, paano mo nakikita ang iyong sarili? Tinitingnan mo ba ang iyong sarili sa salamin ng nakaraan o sa bintana ng iyong potensyal? Marahil nagkamali ka dati. Marahil nagawa mong magkamali. Marahil pinuna, iniwan ka. Pero wala ni isa sa mga iyon ang nagtatakda kung sino ka. Tinatakda lang nito kung saan ka noon. At ang lugar kung saan ka noon ay hindi ang lugar na kailangang ipagpatuloy mo. Maaari mong baguhin ang iyong kwento kapag binago mo kung paano mo nakikita ang sarili mo sa loob nito. Huwag hintayin na kilalanin ka ng mundo para magsimulang pahalagahan ang sarili. Simulan mo ito. Isulat muli ang iyong mental na larawan. Isipin ang sarili bilang isang taong may kakayahan, karapat-dapat, masagana, matatag. Dahil ikaw nga ay ganoon. Nakalimutan mo lang ito sandali. At ang magandang balita ay sapat na ang isang desisyon, isang pangako, isang bagong gawi para muling buhayin ang lahat ng iyon. At bumalik na maging sino ka talaga noon bago pa sinabi sa iyo ng mundo kung sino dapat ang maging ikaw. Ang pinakamahalagang punto na dapat mong dalhin mula sa video na ito ay simple, ngunit makapangyarihan. Hindi mo kailangang maging ibang tao para umunlad, kailangan mo lang alalahanin kung sino ka talaga. Ang larawan na hawak mo sa iyong sarili ang hugis na nagtatakda sa bawat resulta ng iyong buhay. Kung babaguhin mo ang larawang iyon, magsisimula ng mag-ayos ang lahat sa paligid mo ayon sa bagong pananaw na iyon. At dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ngayon, kung ang nilalaman na ito ay nagdulot ng kahit anong damdamin sa iyo, isang kisap, isang pagdududa, isang hangaring lumampas pa, handa ka na upang umakyat ng isa pang hakbang. Sa susunod na video, na makikita mo na sa screen, lalaliman pa natin ang proseso ng paglago. Inaanyayahan kitang samahan ako sa paglalakbay na ito. Sa bawat hakbang, nagiging isa kang porsyento na mas mahusay kaysa kahapon. At iyon ay nagbabago ng lahat. Salamat sa pagsama sa akin. Hihintayin kita sa susunod na video.